Ayan po, para po naman kay Utol, ano po, ito na po yung naging kondisyonis niya, ano po. Ang totoo po ay si Utol ay finally dinialysis na. Kasi po, ito po yung naging ang sakit po niya ay letter C, K, D. Opo, yun po ang sakit niya. Ang kahulugan po noon ay ano nga ba? Chronic kidney disease. Yan po. Chronic kidney disease. Siya po ay medyo talaga pong sama sa damdamin ay, pero andyan na po. Siya po ay stage number 5 na po yung naging sakit po niya. Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode na ito, ano po? Magbibisita po tayo ng palayan po ni Kapanganay. Kung ano na po ang estado po nito. At wala po talagang ibang magbibisita kundi kaming dalawa po ni tatay. Siya po ang lumulusong dito. At yung iba ko po ng mga kapatid ay may kanya-kanyang trabaho din. Ay di yun po, tayo po ang magbibisita po ngayon. Check po natin yung mga patubig po. Yan, ayos naman na. Yan, para kay Kapanganay po. Sa iyo, Utol. Ari na ang kondisyon ng palayan mo din. Huwag ka na mag-alala. Oo. Basta't ang hiling namin ay mabilis ang paggaling mo. Ayos naman na. Dilibutin natin yung mga ibang side po. Nasapaw na rin. Yan, may tubig. Aring kabila sa liwsiw na rin. Maganda po naman. Dapat lang po pati talagay makabawi. Lilibutin natin ang lahat. Ay, may tubig na. Yan. Check po natin ang bulwagan. Ay, meron na rin po nadating. Ayos na. Ayan po, para po naman kay Utol, ano po, ito na po yung naging kondisyonis niya, ano po. Ang totoo po ay si Utol ay finally dinialysis na. Kasi po, ito po yung naging ang sakit po niya ay letter C, K, D. Opo, yun po ang sakit niya. Ang kahulugan po noon ay ano nga ba? Chronic kidney disease. Yan po. Chronic kidney disease. Siya po ay medyo talaga pong sama sa damdamin ay, pero andyan na po. Siya po ay stage number 5 na po yung naging sakit po niya. Talaga pong nakakalungkot din. Pero pinaglalabanan po naman at kumbaga doktor na yung doktor na po yung lahat ng kakainin niya, lahat ng gamot niya, lahat ng desisyon sa doktor na po nanggagaling. Pero sana po naman itong magiging babanggitin ko na ilan ay maging aral po sa atin. Kumbaga maging aware lang po kayo. Ako, lahat po.
Ang nagiging sanhi po pala niyan ay gawa nga nung tama yung pinagdudahan natin, yung mga pagkain po. Pagkain ng frozen foods. Opo. Tapos ay kailangan po pala dyan yung ano sa kanya po ng doktor. Lutong-luto yung pagkakagawa. Hindi naman siya sunog pero luto kung maaari. Ari po ano, kumbaga ari po naman ay optional nyo lang, ano, hindi po naman totally ari yung rekomenda. Di nasa sa atin na po kung kaya natin sundin at nang tayo medyo makaiwas. Pero kung may iba pa po naman kayong nalalaman na paano ba, yung mas higit pa doon sa sasabihin ko, pwede po naman kayong mag-comment po doon. Ano po, yan, may mga ilang babanggitin po ako na kung paano ba naging ano po, kung saan part nakukuha, ano, na yan po naman ay nanggaling din ay kay utol. Na tinanong ko, ano ba utol, kondisyon, ba't nagkaganyan, ganat ganari. Ano po, di kumbaga po naman aring akin ay kunting payo lang po, nasa sa atin pa rin po naman, nasa atin. Kumbaga, kaya po naman siguro ganito po kasi ay ang pagkain, yung pong pwedeng umiwas na. Yung pong iba ay nasa sitwasyon na hindi na pwedeng iwasan. Yan na talaga, ano, di kumbaga po, hanggat maaari, gawin natin. At gawa po ng ako, bilang magsabi po naman sa inyo, na minsan, hindi ko rin kayang pigilin yung umiwas, ay ano pa, di kanya-kanya pong sitwasyon, ano, nang unang-una, sasabihin ko na rin po sa inyo, sa estado ng buhay, kanya-kanyang sitwasyon na ating kinakain. Opo. Ito po yung sa instant na pagkain, siya po ay syempre bukod sa madali ay mas mura. Ay di ibig sabihin po natin, katulad ko po, di siya lagi yung nakakain. Opo, hindi, kumbaga ito yung healthy, ito lang yung kailangan. Ay kaso nga po, minsan ano pang kailangan natin, yung mas mura at mas madali. Yun po ang naging ano natin eh. Yun ang naging, para sa akin, ang nagiging hamon ng yung pagkain natin. Ay di sa part na yan po, yun po, sana po naman ay pasensya po kung may masasabi akong part na hindi nyo, ano, hindi ko na ipaliwanag ng ayos. Ano po, di, ito na nga po, sa frozen foods po, kailangan ang pwedeng gawin, luto, kumbaga kung sakali, hotdog, walang brand po tayo ilalagay dyan, pakuluan muna para po mawala yung preservative. Kasi yan pala yung nagiging sanhi din. Yan, frozen. Ang sa pangalawa po ay dilata, di po ba? Yun ang number 1 instant din, ang dilata. Ayan po pala, ang dilata, bukod sa preservative, yung po nakakadali din, preservative. At saka po ang isang matindi diyan ay yung iba yung ginagamit nila na asin. Kung sa juice po ay may magic sugar, ang mga dilata po ay mayroong magic salt. Opo, ayan po ang napakatindi. Ang pagkakaunawa ko po, kumbaga ang inilalagay nating natural na asin ay sa 100% 10%. Pero pag kasi dilata ang inilagay, magiging madaming times na ulit po na magiging tindi ng alat niya. Kaya hindi natin lasap yung lasa, hindi natin lasap yung alat. Pero pag pumasok na sa loob ng ating sinasabing ang katawan po natin, dyan pa lang po umaatake yung alat niya. Parang nalilin lang din lang po ang ating panlasa. Ay, eto po, try natin. Magtimpla tayo ng juice. Isa pa rin po yan sa sanhi, yung basta juice. Yung mga madadali. Siya po ay yung isang sachet lang na napakaliit, kaya niyang tumimpla ng 1 litro na tubig. Isipin mo po, wala tayong, yun kahit di po lagyan ng asukal, may lasa na siya. Ganyan po kalupit yung sinasabi nating tumatama, pumapasok sa ating katawan. Ano po, nakailan na baga tayo? Basta yun po yung mga naging sanhi.
frozen, dilata, tapos yung mga juice. Sa kape, ganun din po, may magic sugar din po yan. Yung mga ilang brand ng kape. Tapos, ano pa ba? Ang sinasabi ko po sa inyo, kumbaga yung 100% na inilagay natin, kumbaga isang kutsarang alat, lasa na natin yun. Pero pag po yung, pagka yung tumama na yun sa dilata or yung sa juice, yung po ay pwedeng mag times 5 or higit pa yung ganun. Pero sa panlasa nga po, parang linglang, oh. Yan, isa pa po yan. At saka, ito po yung mga ano yung mga nagiging sana po naman kung kanya umiwas, opo. Sa kagaya ko po na makita nyo din na kabis friend, parang di ka ata umiwas. Nasa sitwasyon na po yun, oho. Hanggat kaya po naman, gagawin natin. Sa soft drinks po, ganun din. Yung tamis din po yung iba po ang chemical niya, iba, oho. Ano pa bang idadagdag natin? Marami po kaming na aktual na nangyari. Kumbaga po ay si Utol ay sakit yun na pa sa kanya. Ngayon po naman may ibahagi ko po sa inyo maging aktual na aral na nanggaling na sa mismo ay sa may katawan. Opo, yan. Kaya po sana lang may maitulong po ako kahit kunting-kunti. Opo. Saan pa nga ba? Soft drinks. Kasama na rin po yung sabi ko sa inyo na dito sa bukid, yung pagpe-pesticide, yan lahat po ng mga pag-spray. Yan, si Utol po ay hindi ko sure kung naka 7 or 8 take na ng dialysis. Dito siya dito siya binutasan. Talaga man pong kumbaga andyan lumalaban po naman. Tapos ay yun nga po, ulitin ko sa inyo, doktor na yung naging guide. Tapos po ay yun din daw po ang ikinababahala, na si Utol naman ang nagkwento sa akin na pinaka rin po, kumbaga dito po sa lugar po namin ay marami na rin po ang dinadialysis sa ospital. Opo. Ay ngayon po, para kayo makapagpa-dialysis, mayroon po pala yung slot na sinasabi. Gawa po ng pumipila siya. Yun po ang nakikita ni Utol at yung iba pa nakakwentuhan niya na nagiging problema nga po ay yung dumarami ang dialysis patient. Opo. At saka po kumbaga slot ngayon po ay hindi na siya sa bayan po namin dinadialysis, sa kabilang bayan na po. At kasi po doon yung mas may slot pa. Ibig sabihin po sa pagkakataong ito po ay marami yung hindi lang po siya yung ganun yung kondisyon. Marami pa. Bukod sa marami pa po, ang tinitingnan nating po ay bumababa na po yung age ng dinadialysis. Kasi po meron doong na kinuwento rin lang po naman sa akin po na age ay 24 na lang po, 24. Kaya po nakakalungkot din na bumababa yung age nung kumbaga tayo bilang ako po nabuhay na ng ganara katanda, ay dapat ay mas yung bato natin kumbaga naalagaan. Dapat ay kung isipin po ba natin wala po naman akong ibang mahirap din po tayong magsalita na kumbaga dapat yung age na nasira yung bato, mahaba yung medyo sa may edad na, kumbaga maedad na yung pwedeng po. Para po bang ganan, ang kinababahala lang po ay bumababa na yung age, level age na nagkakasakit ng ganun. Ibig sabihin, saan talaga nakukuha ang pagkakataong iyan? Po? Yan po. Tapos, di yun nga po, nakakalungkot man. Ay sabi ko, di lagi nga po kaming kwentuhan ni Utol. Si Utol po naman nasa bahay na. Parang naka 10 days siya sa ospital. Nung unang pasok, parang naka 7 days. Tapos nung ikadalawang pasok, nakadalawang balik po ay naging 10 days.
E di ngayon po na malagi na po lagi sa bahay. Siyempre nasa bahay po kinda tatay. Ay di laging gano'n nga po ang kwentuhan. Ay ako po ay sabi ay ninautol. Utol ay ikay masiba-siba ka rin laan doon sa iniinom mong energy drink ay ikay magpatisting na. Ano ng sa dugo nga po yung creatinine. At saka po pala yung creatinine ni Utol. Ang dapat pong normal ay 90 to 100. 90 to 120. Ngayon po yung kanya ay nag 1.4. Kaya po sobrang taas. Oho, ay di ako nga ay hindi man ako nagpapapilit, ako po medyo duhag ay sa turok. Ay di sabi ko ako may walang nararamdaman. Yan nga po ang nagiging sanhi, walang nararamdaman pero pag andyan na ay karamay na lahat. Kumbaga di sabi ko ano nga kaya? Ay ako po medyo kabado. Sabi ko ay ako hindi mapakala ilang araw, sabi ko ako magpapatesting. Kutob ko sabi ko baka ako meron ay kumbaga at ako nga po yung nagtitik nung ay ako po naman tumigil na. Ay sabi ko talagang ako yung pakaramdam ko. Ay di sabi ko hala, bahala na. Ang ginawa ko po ay sabi ko dun sa anak kong bunso, Tutoy, ako yung samahan mo. Ako nanood kay Doc Willie Ong ay nung Doc Willie Ong nga po ba yun? Salamat po Doc. Nang paano mawala yung nervyos, ako po yung matatakutin. Ay sabi dun sa kaka-vlog din nila na kailangan meron kang isipin na hindi ka nervyusin, may tao kang kausapin. Sabi ko yung anak kong bunso na maliit ay andyan na nga. Sabi ko hala bukas amaga alas 7 ako hindi na po kumain, fasting po ay para ma-take yung dugo para makuha. Ay nagpaturok na nga ako. Ay sabi ng nurse ay para po mas takot pa rin. Sinabi ko sa kanya na mas takot akong magpaturok. Magpakuha po ba sa ganito? Sa anong tawag ba dito? Yan, dini po sa bandang yan ay. Ay sabi mas takot pa po aring anak mo kaysa sa iyo. Ay maliit ay di sabi ko siya nga ay sa kibiyahan na titiisin ko na. Ay ako po ba yung naninervyos pag ako may nakikita ng dugo? Ay sabi ko parang kagatlaan naman talaga ng langgam. Ay di ako hindi nga tumingin. Ay di ayos na po Tapos sa part po namang iyan, sa awa po naman ng Diyos, ay ang naging resulta po ng ating creatinine ay normal. Opo. Nasa nasa 0.9 di 90 po. Kumbaga pasalamat po ako, sabi ko Diyos ko po patatawarin talagang salamat po. At saka anuhan ko nung una ay inalagaan niyo po ako. Ayun po naman pala ay nung nagtitik ako noon, ako po yung sagad talaga sa trabaho. Kumbaga pawis, laging ganyan. Pero hindi ko na rin po kumbaga nasa sa inyo na po. Hindi ko naman sinabing rekomenda na pag pinawis ay mag hindi po. Kumbaga yun po yung nakatulong sa akin para ako yung maalagaan. Di sana lang wag na, kung kakayanin po wag na. Opo, yun po. Tayo po ay naging normal na, nagpa-check up po ako. Talagang napilit din Ako po ay talagang takot na takot. Sana po naman ay kung kayo po may part ng takot ay wag na. Ay si kabispre ngay dumali ay pagkaduhag-duhag ay napayag ayos din. Magpa-testing po. Yan ang pagkaya po. Na kumbaga yun po naman nasa part din ng natin. Kung kakayanin natin magpa-testing po. Kung may pagkakataon, basta. Yan po, pwede sa center, ganyan. Ay di, paano po? Yun po ang naging kondisyon ni Utol. Nawa po ay kabilisan ng paggaling sa lahat-lahat. Opo, yung lahat ng may karamdaman. Nandyan po, may awa po ang Panginoon para sa atin. Ay di, yun po, kaya po naman dito ko na papaano sa pagbisita niya para po ma-update na rin. Tapos yun yung naging kondisyon. Mahaba-haba na po. Pero okay na po. Sana po ang maging hiling namin pa. Sana lang yung every 1 week na dialysis niya ay sana kung mabawasan pa. Tapos ay dumating yung time na mawala na, maging normal na. Opo. Sabi po naman ng doktor kung hindi makakakain ng bawal, ibabalik sa normal. Opo. Pero mahaba-haba pang lalakbayin. Opo. Ayun, salamat po sa inyong pagsama po. Sana po naman may naitulong ako kahit maliit na aral maging aware. Yan. At yun na lang po. Ingat po. Salamat po sa inyong pagsama. Happy lang po. Bye.